Hi classmate! Alam ko excited na po kayo sa ating Awakener number 4. And nagkataon nandito po kami ngayon sa Misibis kasi birthday po bukas. Okay, mag-birthday po ang aking wife at si Papa. Kaya pinagsabay na po namin ang celebration kasi lagi naman talaga nagsasabay namin. Ayan! Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mami. Wish man. Wish. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Up, wish mo na. Wish mo na, Pikit. Okay, hip na. Yeah! Well, anyway, pag-uusapan po natin right now, na-open up lang to kasi may nag-comment. Ito si Aljon2102. Sabi niya, Idol, total naman, motivational speaker ka. Ano naman masasabi mo sa China na sa sobrang pagpapayaman, kaya sobrang laki or yaman na nila, hindi pa din sila makontento sa meron sila, pati teritoryo natin gustong angkinin, the West Philippine Sea, Baho di Masinloc. Total, isa ka sa mga humahanga sa mga inchik, sana po masagot. Honestly, kaya ako naisip sagutin to, kasi sabi ko, gusto ko rin talagang mag-topic na ng number 4, Awakener number 4. Kaya lang sa comment nito, ito nakapag-open up. Kaya thank you sa iyo, Aljon, kahit medyo hindi ko sure kung sarcastic yung pagkakatanong mo or sarcastic lang yung pagkakaintindi ko. But end of the day, classmate, para po sa inyo lahat, hindi lang kay Aljon. Para sa akin, let's just focus sa mga bagay na may magagawa po tayo. Huwag natin masyadong problemahin yung sobrang wala po tayong magagawa kasi unang-una, 'di ba, lagi natin inaaway. Ako, I'm not saying this because I'm a Chinese. Unang-una, pinanganak, lumaki po ako sa Pilipinas na po. Yes, humahanga po ako sa mga Chinese at humahanga din po ako sa lahat ng klaseng iba't ibang ugali na nakikita kong maganda. Hindi lang naman actually sa China. Pero pag-usapan po natin ito. End of the day, laging sinasabi natin na China ang gustong iangkinin ang West Philippine Sea at galit na galit tayo sa mga Chinese. But end of the day, naisip din ba natin, classmate, na wala nga ba talagang involved na Pilipino? Di ba? Paano sila makakapasok at paano nila ma-occupy yun? Paano sila makakagawa? Yung ano na lang eh. Hindi ko lang alam kung tamang term. Hindi ko maalala yung exact na geographic location niya. Pero yung, di ba yung parang ginawang isla na man-made? Saan galing yung mga lupang yun? Di ba aware ba kayo na majority ng pinantambak na lupa doon galing din sa Pilipinas? Di ibig sabihin, meron din silang kasabwat ng mga Pilipino. Kaya hindi lang naman technically Chinese. Pero ang bottom line para sa akin, kung masyado tayong galit sa ginagawa ng Chinese or ng China, di sana hindi din po tayo nagpapatronize ng lahat ng binibenta nila. Di ba? Kasi oo, even ako, hindi ako sang-ayon sa ginagawa nila, lalo na sa pinagbabawalan nila yung ating mga fisherman na mangisda dun sa lugar na hindi ko kasi kabisado yung buong pangyayari dyan, class. Hindi ko naman napag-research na yung nasasakupan natin, sabi na atin na hindi sila pwede mangisda. Technically, syempre, para sa akin parang pangit naman nun. May isa pa nga akong nabasa din na research na kaya nagmahal ang mga isda natin kasi halos inubos ng Chinese. Okay? Pero bottom line para sa akin, yun yung negative na nakikita kong ginawa nila. Pero yung positive naman, naging sobrang mura lahat ng mga electronics natin. Di ba? Tandaan nyo dati, nung hindi pa galing China, halos mga appliances na bibili natin, sobrang mamahal. But right now, grabe, sobrang mamura. Ultimo mga TV. Di ba dati, naalala ko, pangarap ko bumili ng mga worth 100,000 na TV, yung malalaki, yung mga flat screen. Ngayon, curved na nga, malaki pa, tapos mga 30 mil, 40 mil na lang, kasi galing sa China. Ngayon, kung may mga ibang makukulit naman sa inyo, oo nga, galing China, kaya lang hindi naman tumatagal. Classmate, sa fashion ngayon, sa sitwasyon natin, hindi naman patagalan na ang gamit ngayon eh. End of the day, tanggapin natin na ang gamit natin within 3 to 5 years, nagpapalit tayo. Hindi naman dahil sa nasisira lang, nagpapalit tayo dahil sa ayaw na natin, hindi na siya uso.
Diba, doon ko rin na-realize na meron talagang panahon kung kailan ka magsasawa at kailan ka magpapalit ng gamit. But end of the day, balik tayo dun sa sinasabi ko, classmate, na much better po sa inyo, sa mga nakikinig po at nanonood po right now, kung ang problema nyo pa lang po yung pinaka-basic, ibig sabihin, kinakapos ka pa ng pang-araw-araw na panggastos, nagre-reklamo ka pagdating sa kuryente, nagre-reklamo ka pagdating sa pagkain, sa mga pagtaas ng bilihin, I do suggest, classmate, na wag natin masyadong problemahin yung problema ng mundo. Kasi wala naman tayong magagawa, pare-pareho din naman tayo. Ako, bakit lang ako na-inspire or pinag-aaralan ko yung mga bagay-bagay na to kasi dumadating din ako sa point minsan na wala akong magawa. Kasi syempre, technically, kahit pa paano, kumikita naman tayo ng maayos-ayos. Kaya, syempre, at least meron ako mga sobrang oras para pag-aral yung mga ibang bagay na yun. Pero hindi ako nai-stress doon. Kumbaga, bahala sila kung anong trip nila kasi technically, kahit anong reklamo natin, kahit anong sabihin natin, wala naman tayong magagawa, classmate eh. Away nila yan eh. Di ba? Parang sabi ko nga, how I wish na sana magsuntukan na lang ang mga leader sa leader, di ba? Para kung sinong manalo, sila masunod. Ako, I really don't care, honestly, classmate. I really don't care kung sino ang maghawak ng buong mundo, kung di ba may mga sinasabing one-word government, na I really don't care kung sino man ang humawak. Basta ang goal para sa akin, kung magiging komportable at maganda ang buhay ng lahat, why not? Bakit hindi? Di ba parang sa atin, maraming weird na mga pananaw. We really hate na mag-handle sa atin ng mga ibang bansa, pero we love to work sa ibang country. Di ba parang illogical yun masyado na galit tayo sa mga taga-ibang bansa, pero gustong-gusto naman natin magtrabaho pag nasa ibang bansa tayo kasi malaki ang sweldo. Eh what if lang? Kaya hindi ko naman sinasabing what if may mga taga-ibang bansa na magkontrol katulad ng Hong Kong, 'di ba? Hong Kong is a British colony. Kinontrol muna ng British, then after ngayon, actually hindi naman sinurrender, nagkakagulo pa rin sila. Pero ang ganda ng Hong Kong right now. Now, ang bottom line para sa akin, kahit sino pang mag-handle, wala akong pakialam. Mag-Pilipino yan, mag-Chinese yan, mag-American yan. Kung mapapaganda at mas magiging komportable ang buhay ng mga tao, dun ako may pakialam. Yun ang mas importante para sa akin. Kasi oo nga, example, ang nag-handle sa atin, Filipino, pero hindi naman maayos ang buhay natin. Masyadong magulo, masyadong mahal ang bilihin, masyadong limited ang pwede natin magawa. Then, mas okay pa sa akin na ibang mag-handle. Kaya yun ang pananaw ko, classmates, sa inyo po na kumbaga masyadong yung siniseryoso siguro yung mga nangyari sa mundo. Honestly, wala po tayong magagawa dyan. And ang ginagawa lang nila palagi, pinagsasabong po tayo, nag-aaway ang puti sa itim, nag-aaway ang Asia sa Western, nag-aaway yung mga iba't iba. But bottom line, pare-pareho po tayo tao na para po sa akin is we need to focus sa mas ikakaganda ng mundo rather than sa mag-away-away kung sino ang tama at sino ang mali. And always remember this, classmate. Parang ngayon, pinaka-fresh. Tingnan mo yung mga nangyari sa mundo, katulad ng Hawaii. Di ba ang Hawaii, honestly, malabo naman pong magkaroon ng sunog na ganun kalala na ultimo halos yung mga kotse matunaw na, na sa sobrang init daw. Kung natural yon, imposibleng mangyari yung ganun mismong disaster na yon, di ba? In short, may mga lumabas na may planong gawing maayos sa Hawaii na parang magiging smart city siya. Kaya lang, syempre, nangyayari naman to sa smaller scale sa ating classmate eh. Example, sa squatters area, gustong i-develop yung lugar na yon. Kung kakausapin mo isa-isa yung mga nakatira doon, ang hirap eh. Kasi ang dami mong kakausapin na pamilya, kahit bayaran minsan, may mga ibang hindi papayag, na minsan ang pinakasimpleng gawin mo, sunugin. Diba? Hindi ko naman po sinasabing ginagawa po to ng lahat, pero may mga ginagawa yung ganito. Kasi pag nasunog, napaalis mo sila, mas madali. Kaya lang may mga masasakripisyo, may mamamatay, may magkakagulo, parang ganon. Ngayon, on a larger scale, nangyayari din po to. Katulad ng sa Hawaii, marami pa mga studies nga na napaka-imposible kasi nagkaroon ng news blackout, yung mga fireman nila halos ang tagal bago nakarating. Pag ititrace mo, it's so impossible na mangyari yun sa natural disaster lang. Pero yun nga yung sabi nila na magkakaroon ng panibagong parang smart city. Then we will see after a few years from now kung ano talaga mangyari sa Hawaii. Second na nangyayari naman right now is sa Palestine and sa Israel. Now, ang sabi, ginera ng Hamas, pumasok sa Israel, tapos ng patay. But always remember this, classmate. Ito, mga pag-aralan nyo po. Pag-aralan nyo yung tinatawag na crisis actor.
Itong crisis actor na to, minsan, ito yung mga ini-interview tuwing nagkakaroon ng bombahan, tuwing nagkakaroon ng magera, mga pinapatay, na may mga nakaligtas. Pero itong crisis actor na to, parang actor din po sila kung sa mga pelikula. Pero ito naman, actor sila sa mga gera, na sila nagpapatotoo na totoong may nangyari. Pero may mga nangyari kasing sablay sa ganito. Kasi minsan, ang nai-interview nila, same person, ito yung taong nandun sa bomba, tapos ito din tao nandito sa gera. Di ba? Para how come lagi na lang siya nandun? Now, ang bottom line dito, classmate, kasi maraming question pagdating doon. Kasi, di ba nakikita lang natin, parang grupo ni grupo ni Palestine, yung Hamas, kaya sila yung pumasok sa Israel. Pero, paano nakapasok ng ganun kalaki? Ganun karami ng halos. Kasi, ang ibang kwento pa, 6 hours bago nakarating yung resback ng Israel. Diba? How come na ganun katagal na kung iisipin, meron nga silang dome na within few seconds lang na i-intercept nila mismo ang mga missiles. Eh kung yung missiles nga kaya nilang i-intercept, bakit hindi nila nakita na ang daming taong papasok pala sa kanila? Na kung iisipin, ilang kilometers pa lang na difference dun sa harang from from Palestine sa Israel, meron ng mga parang pwedeng pumatay sa'yo or mga nakabantay. Kaya in short, ang next na nagiging, kasi pag trinis po natin, di ba, ang Israel dati, hindi naman siya nag-i-exist. Palestine talaga siya hanggang dumating yung mga Jews. Nung dumating naman yung mga Jews, hanggang since yun lang may pera, dumami sila ng dumami doon, hanggang ngayon ganun nangyari. Kaya may isa din na, di ba, nagkaroon ng reason ngayon, ang Israel, naggirahin talaga ng todo ang Palestine. And take note, tahimik na tahimik ang mga mainstream media. Di ba? Ang question naman doon, bakit? Sa daming napapatay na mga bata, na mga civilian. Kasi pinupulbos talaga ng sobra ngayon ang Palestine. Na ang kwento na naman, may planong i-develop kung ano yung papagawin, ang pinakalitas na nabasa ko. I think mga magagandang hotels ang i-develop mismo doon. Now, bottom line again, classmate, ang daming nangyari sa mundo natin na ganyan. Just like what happened noong 9/11, di ba? Sino ang maniniwala na pwedeng mag-free fall ang isang building dahil lang sa tinumaan ka ng isang eroplano? Kahit sinabi nila na lumambot daw yung buong bakal kaya bumagsak, malabong bumagsak ng gano'n at tuloy-tuloy mismo ang isang building dahil lang sa mga eroplanong yon. Now, ang gusto ko maintindihan ninyo, classmate, sa ganito, maganda ang pinakadapat natin magawa kung gusto natin makatulong dito sa mundong to. We need to vibrate in a positive na vibration. And focus lang tayo sa pwede natin magawa. Mas fokusan po natin yung mga loved ones natin, mas fokusan natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin, mas fokusan natin mas mag-improve, mas ma-develop ang sarili natin, rather than nakokontrol tayo mismo. Buti nga, sabi ko nga paulit-ulit ako, I'm very thankful na meron na pong tinatawag na social media right now kasi wala na masyadong, may censorship pa rin, pero hindi na ganun kahigpit. Diba? May censorship kasi pag hindi ka trip ni YouTube, pag hindi ka trip ni Facebook, diba? Hindi ka basta-basta pwedeng mag-post or pwede ka basta-basta nang tanggalin. Kasi ako naalala ko nung pandemic days, may nakarating sa akin na pasunod-sunod na tawag. Hindi ko, basta parang pasunod-sunod na tawag sa mga COVID. Hindi ko na ma-recall yung eksakto. Parang basta pasunod-sunod na tawag sa COVID. Pinost ko yon. Kasi nga tama na yung apat. Parang tama. Pinost ko. Sabi ni Facebook hindi daw pwede kasi hindi daw siya nagbabiolate daw ko ng standard ng Facebook. Blah, blah, blah. Hindi ko siya na-post. Kaya pala nagtataka ko, ba't ang konti ng likes or comment dito? Yung pala tinanggal nila. Pero only to find out after a few months, yung mga sumunod pang mga variants. Yun, thank you. Yung mga sumunod na variants, tama pala yung lahat ng nakarating sa akin. Kaya doon ko na-realize na sabi ko, may censorship pa rin. Di ba? Kaya nga, katulad ng what happened kay Andrew Tate, na si Andrew Tate, sinensorship sa ng TikTok, ng lahat ng mga may mga certain lang na hindi katulad ng Rumble. Yung Rumble na para siyang YouTube, hindi siya sinensor doon. Pero, end of the day, ang good thing about it, kahit papaano may mga information na nakakarating sa atin na hindi masyadong nakokontrol ng mainstream, hindi nakokontrol ng mga tao na gustong kontrolin to. Kaya, sa akin, spread love, spread positivity, huwag masyadong problemahin yung mga wala tayong magagawa. Pwede mo rin pag-aralan, diba? At least libangan lang, at least aware ka lang. Pero
yung mai-stress po kayo masyado, classmates, sa mga bagay na hindi nyo naman control. Ako mismo nagsasabi, huwag nyo munang gawin yan. Ang sarap mabuhay, mamasyal na lang po kayo, gawin nyo na lang mga bagay na magpapasaya sa inyo, kaysa nakikipagdebate ka, nakikipag-away ka sa mga ganyan na bagay, ganyan pag-uusap, kausapin mo na lang siguro yung mga loved ones mo para at least mas maganda pa, or mag-aral ka na lang. Mag-aral ka na lang ng mga bagay na maganda ang may dudulot sa buhay mo, rather than masyado mong pinoproblema. Kaya sa'yo, Aljon, thank you sa question mo at sa comment mo, and hopefully nasagot ko rin yung tanong mo, and hopefully may natutunan ka. Kaya dito muna ako, classmate. Bye-bye!